ngayon dahil kaarawan ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At para ipakita ang tapang mo, edi magnegosyo ka. Kulang pa ba ang pangregalo? Abay punta na tayo sa biggest Christmas bazaar sa bansa. Nakapamili ka na, nakatulong ka pa. Nag-dream ako maging one of the merchants ako and it's happening now. Sa itong opportunity para sa mga naghahanap ng pag-showcase ng aming mga gawa. Through the years, from 1, naging 2, 3, 4 foundations ang nasusuportahan ng Noel Bazaar. Dessert ba ang hanap? Sigurado akong hindi kayo mabibitin sa laki at sarap ng dessert kung nahanap. Ang laki! Sa loob ng isang buwan, nag-reach kami ng almost 1,000 tubs, including na po yung crepes and ice cream cake po doon. Ang blockbuster na pila sa Malabon, hindi dahil sa pelikula, kundi para sa kare-kare at iba pang ulam na paninda. Bibili ka kare-kare? Yes po. Dito tayo. Isud-isud konti. Ang customer nanunundo. 6 o'clock, hindi pa kami lumalabas. Nandiyan na sila sa labas. Nalibre ko yung ulam namin hanggang hapunan namin. Tapos may konting 300 pesos. Ako okay na ako doon. Sa kada buwan, basta 5 digit. Lahat na yan sa Pera Paraan. Kung ano-anong dessert na ang nauuso ngayon, kaya ang ilan natin mga sweet tooth kapuso, katakam-takam ang mga newsfeed. Hi mga kapuso! Gaya na lang ni pambansang ginoo na si David Licauco na enjoy ang pagkain ng mango graham bingsu. Good for sharing yan. So, pag meron kang ka-date, Si UH Morning Opa naman na si Kaloy Tingkungko. Sa kanyang recent Japan trip, custard cream strawberry pop naman ang nilagtakan. Sobrang natakam ako kaya ayan, pinuntahan na natin. At ang food vlogger na si Lane Bernardo, iba't ibang fruity and yummy dessert ang sinubukan sa isang dessert cafe. Ang mango dessert na binibilot lamang sa plastic ng yelo noon, level up na! Sa crepe na ito nakabalot ngayon. Ang yummy, fruity, and creamy dessert fusion na ito, innovative na patok at mabenta pa, lalo na ngayong holiday season. Kahit nga hindi Pasko, laganap ang puto bumbong at bibingka. Kaya kung kaibang dessert ang hanap na tipong fruity na at creamy pa at pwedeng ihanda sa Noche Buena, sugod na sa Santa Mesa. Dinarayo ang cafe na ito dahil sa nagsasarapang crepe rolls at homemade ice cream. Ang dream roll na ito, pakulo raw ng 26 years old na si Manuel, katuwang ang kanyang mga kapatid. Pangarap lang po ng ate ko na magkaroon ng sariling negosyo. Bata pa lang po kami. Hilig niya na po talaga yung matatamis eh. Mga ice cream, sweet coffees. Parang nagkaroon siya ng idea na gusto niya po maggawa ng ice cream na kakaiba naman po. Ipinangutang pangaraw ng kanyang kapatid ang 600 pesos na puhunan nang sinimulan nila ang negosyo. Dahil sa pagtitiyaga sa pag-post online, unti-unting dumami ang tumangkilik sa kanilang dessert. Pinakaunang flavor niya is mango ice cream roll. Parang isang ice cream na niroll sa isang plastic ng ice. Ganong design. Nag-aral-aral po si ate kung paano papagandahin, mas papasarapin po. Lalagyan ng konting twist, lalagyan po ng fresh fruits, and kung ano-ano pa. Itinuro sa amin ni Manuel kung paano ginagawa ang bestseller nilang mangoes and cream crepe roll. Sa crepe pan, lulutuin ang crepe sa loob ng 1 hanggat 1.5 minuto. Ang talaga raw sikreto sa masarap na crepe roll ay ang consistency at texture ng crepe mismo. Kailangan di masyadong mahina or malakas ang apoy. Kasi kung malakas ang apoy, kakabutas-butas siya. Pagka mahina naman, siya, watery. Kapag luto na ang crepe, lalagyan ng di tinipid na cream at sliced fruits. Saka irorolyo ang crepe rolls. Bestseller ang mangoes and cream at Oreos and cream sa kanilang crepe rolls. Mukhang madali lang naman pala ang paggawa nito, kaya it's my turn to achieve my dream rolls. Tinitipid ko kasi mahal ang bilihin naman eh. Ay! Tika. Na-stress ako dito sa crepe na to. May butas. Kulang eh. Fill in the blanks. Ay nako, hindi agad pasado. Kasi luto na yung isa, yung... Ito na tayo, isa sa mga exciting part, ang baliktaran ng crepe. Ha? Uy! Ba't ayaw? Pwede bang ayos na lang natin? Butas agad. Ako na po. Isa-isa uli? Isa lang. Opo, isa-isa. Ganun ba? Opo.
Yan, Yes po. ganyan. Yan. Half moon. Half moon po. Yan. Tapos lalagay na po natin yung cream. Ito. Yan, okay na po. Dito, ganyan lang. Kalat lang ganyan. Tapos Tapos, po bala kung ano po lalagay yung fruits. gusto ko mango. Oh. The art of crepe making. So, dapat yan maganda sa paningin. Yan ang tinatawag na One Direction. Fold po natin siya. Ang dami namang pinagdadaan. Na pwede bang kainin na lang yan? Hindi po pwede. I-roll ulit? Apo, last part na po. Ikot-ikot? Apo. Ang laki naman nito. Ganyan kalaki. Ngayon Opo. ako nakakita ng ganyan kalaki ng crepe. Pwede na pang-apat. So, tingnan na natin. Wow! So yummy! And so creamy. Para siyang braso de Mercedes, no? Ang laki! Sarap. Panalo tong crepe na to. Kaya naman pala, uulanin ka ng order kasi masarap talaga. Meron din silang homemade ice cream na maraming flavors na pwedeng pagpilian. Available din ang fresh fruit toppings gaya ng mango biscoff, strawberry shortcake, blueberry cheesecake at peach mango. At dahil Pasko, patok ngayon ang ube de leche. Dahil ito ho ay ube de leche ice cream, kailangan pag kinain natin ito ay may kasamang leche flan. Ay, lasang-lasa ang ube. Hindi siya masyadong matamis at saka yung creaminess. Natural yung ginamit nilang ube dito, hindi yung food coloring lang. Tikman naman natin yung kanilang mga fruity flavored ice cream. Ito, dahil mahilig ako sa mangga, ito yung peach mango ice cream ang aking titikman. Nakakaano talaga to, tempting talaga itong mga ganito. Harap. Pag malasang ganun, ibig sabihin hindi tinipid sa prutas. Dahil marami, lasang-lasa talaga siya. Mabibili ang kanilang homemade ice cream tub at crepe rolls sa halagang 250 hanggang 275 pesos. Sa loob ng isang buwan, nag-reach kami ng almost 1,000 tubs, including na po yung crepes and ice cream cake po doon. Kada buwan, umaabot daw ang kanilang kinikita sa 200 hanggang 250,000 pesos. Kaya nakapagpatayo na sila ng sariling cafe. Sobrang dami na rin po ng rider na pumupunta sa house namin. Hindi po namin sila ma-accommodate lahat. Pati may walk-in. Naisip po ng ate ko na time na po namin para magkaroon ng sariling store. Sa awa ng Diyos naman po natupad. Gaya ng tamis ng mga dessert rolls na kanilang itinitinda, wala na raw mas tatamis pa kapag satisfied ang kanilang customers. Marami na rin siyang nabigyan ng trabaho. Isa po sa inspiration namin is makatulong po sa mga newly hired staff po namin. Sarap po kasi sa feeling na nakakatulong ka rin po sa kapwa mo. Iba na yung nakakatulong po, tapos nakakapagpasaya pa ng customer dahil sa okay na product. Payo naman ni Manuel sa mga kabataang ginagiring magnegosyo. Huwag niyo pong susukan yung negosyo niyo. Sa una po, sobrang hirap. I-nurture niyo lang po yung business niyo. Mag-post po kayo. Reportan niyo po. Mas papatok nga talaga ang negosyo kung sisimulan ito sa bagay na hilig mo. Ngayong Kapaskuhan, kung saan marami ang gustong sumubok ng bago at kakaiba, baka ito na ang perfect timing para sa inyong dream. Huling linggo na ng Nobyembre, pero hindi pa huli ang lahat para kumita ka, kaya kilos na dahil Pasko na, negosyo pa. Kaway-kaway sa mga nagsisimula ng mag-Christmas shopping. Hanap niyo ba'y regalo para sa iba o para sa sarili? No judgment, mga kapuso. Sa daming ganap ngayon 2024, abay, deserve din nating bilhan ng regalo ang mga sarili natin, no? Pero tandaan, spend wisely. Sa Noel Bazaar, makaka-shopping na, makakatulong pa sa iba. Ang ilang porsyento kasi ng kita nito napupunta sa mga nangangailangan. Through the years, from 1, naging 2, 3, 4 foundations ang nasusuportahan ng Noel Bazaar. Hindi lang yan, pwedeng bumili ng pre-loved items ng inyong favorite Kapuso stars at makita sila ng personal. Win-win shopping experience, kaya Gina! Nitong Nobyembre, opisyal nang sinimulan sa Parañaque City ang longest and largest bazaar in Metro Manila, ang Noel Bazaar. Noel Bazaar 2024 is officially open! 150 pesos ang entrance fee rito, pero may mga piling araw na libre, mga kapuso. Ang goal namin is for Noel Bazaar to be a bonding activity ng Filipino families.
Ang GMA Network at ang Sparkle Artists Center provide artists to perform during the variety shows. Para sa mga Gen Z na nangungulekta ng kung anik-anik at trendy jewelries, hanggang sa mga tito at tita na ang hanap na ay essential oils, scented candles o vintage items, check na may mahahanap dito. Pati na rin ang mga kikay, art enthusiast at mga gustong mag-food trip. Meron pang local products from all over the Philippines. Sa bazar na ito, welcome ang lahat mga kapuso. Lahat ng pinipili namin merchants kakaiba. Tumitingin kami ng mga unique, creative, and affordable product lines ng mga merchants nito. Yung mga new businesses, nagkakaroon din sila ng chance na ma-market test yung products nila sa iba't ibang venue ng Noel. Pero ang pinaka-highlight ng bazaar, ang pre-loved items ng Kapuso Stars. 11 years ago, when Tita Mel Tiangco and the GMA Kapuso Foundation, we were brainstorming on how we could generate support from other clients. Tita Mel said, why don't we come up with a celebrity ukay-ukay? Kasi alam mo, maraming mga costume o mga damit, yung mga artista na Kapuso Stars, na hindi na rin nagagamit. That's when the GMA Kapuso Foundation Celebrity Ukay-Ukay and Auction was born. We really thank the Kapuso celebrities and of course the members of the GMA News Broadcasting team. Kasama na si Miss Susan, taon-taon nagdo-donate siya dyan. 100% of the proceeds from the Celebrity Ukay and Auction goes to GMA Kapuso Foundation. Ang bazaar na ito nagsimula noong 2000. We were tapped to generate a fundraising event for a small foundation called Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Since we are partnered with GMA Network, it's just right that we also benefit the GMA Kapuso Foundation. At that time, my brother just passed away. We did not have any name in mind but Noel, because that's his name, which means Christmas. That motivated me and my team because of the legacy of my brother to be a man of others. Dahil 24 years na sila, kailangan din nilang sumabay sa pagbabago ng panahon. Importante din na meron tayong bagong maiaalok sa mga shoppers. That's why we also encourage our merchants to come up with something new every year and innovate constantly. Dahil may mga tinutulungang foundation, importante para sa bazaar na makakalap ng kita sa event na ito. Nagge-generate kami ng revenue through participation fees ng merchants, sponsorships, may entrance ticket, and additional marketing mileages and consumables. Sa kasalukuyan, nasa World Trade Center ang Noel Bazaar hanggang December 1 at sa December 12 to 15 sa Alabang naman ang susunod nilang venue. Ang ilang porsyento ng kita ng bazaar, kailangan din nilang paikutin para may pagpatuloy ang pag-oorganisa ng mga event. We have to work within our budget, lalo na sa events industry kasi maraming risk, unforeseen instances. So dapat marunong kang mag-manage ng costs to reduce your operational expenses or CAPEX. CAPEX o Capital Expenditures ang tawag sa gastos na magagamit ng pangmatagalan sa negosyo. Halimbawa, kung ikaw ay isang negosyante na gustong mas mapaganda ang promotional materials online, ang pagbili ng camera o cellphone na may magandang camera ay maaaring i-classify as CAPEX kung intensyon na gamitin ito sa matagal na panahon. Sa madaling salita, ito ang mga investment sa negosyo. May kailangan din bayarang fee ang mga merchant o nagtitinda sa bazaar. We've been joining Noel Bazaar for 3 years now. Ang laki ng mga opportunities na binibigay nila sa aming mga small business owners, mas lumaki po yung mga followers po namin because of Noel Bazaar. Taon-taon din ay may mga newbies na sumasali sa bazaar. Actually, since before, nagbibisit talaga ako ng Noel Bazaar and nag-dream ako minsan na maging one of the merchants ako someday. And it's happening now. I'm glad that I had the opportunity to have my exhibit and to showcase my one-of-a-kind and unique and rare sculptured painting which is cement. Malaking bagay po ang Noel Bazaar dahil sa itong opportunity para sa amin na mga nag-uumpisa at naghahanap ng pag-showcase ng aming mga gawa. Bago maging longest and largest bazaar in Metro Manila, ang Noel Bazaar kinailangan maging hands-on at committed to the cause. Know your passion and everything follows suit. Talaga,
Pero syempre, kailangan pagtrabahuhan mabuti. Wala namang madaling nakukuha ng overnight. As we always believe, especially us, the Filipinos, nasa tao ang gawa. But always, God does the rest for us. Sa bazaar na ito, talagang may enjoy na ang Christmas shopping, makakapag-share din ng biyaya ngayong Pasko. Kapag putaheng Pinoy at pangmaramihan na ulam ang hinahanap ng tiyan, isa sa hinahain ang masarsa na magulay pa na kare-kare. Kaliwat kanan na rin ang bersyon ng pagkaing ito. May purong karne ng baka at tuwalya ang laman, may pata at may seafood na rin. Maging ang mga celebrity at ilang online personalities, may kanya-kanya na ring luto sa kare-kare. So, normally yan, tatakpan mo, tapos pagbukas mo, ready to serve na yan. Kahit pa nga abroad, may views and fans din ang kare-kare. One of my favorite parts. Ang Phil-German content creator na si Andre, isa ang kare-kare sa ibinibida niyang putahe online. It's beautiful. Pero wala raw sinabi ang mga yan sa pambatong kare-kare ng Malabon. Pinipilahan. Ang haba ng pila, tapos kari-kari din. 150 pesos lang. Ang luto kasi ni Annalisa o mas kilalang Lizelle, parang pelikulang pinipilahan. Ang may bahay na si Lizelle sa kusina dumiskarte para kumita. Since maaga ako nag-asawa, tumutulong ako kay husband na magtinda-tinda na. At 20 years old ako nung nagkaroon ako ng unang anak. Doon, nagtinda ako ng halo-halo, yung pansit malabon, mga fish balls, merienda, mga ganun. Dahil kinahiligan niya ang pagluluto, kung ano-ano na rin pagkain ang sinubukan niyang ibenta. Fish Shanghai, yun. Fish Shanghai. Kasi since taga Malabon ako, no, dito kami talaga nagluluto kaming galunggong. Sina-Shanghai namin siya. Meron akong isang compound na sa akin kumukuha ng mga almusal nila, tanghalian, hanggang tanghalian, gano'n. Tapos weekly yung bayad nila. Pero hindi pa rin daw naging sapat ang pinagkakakitaan ni Lizelle. Kaya pati mga alahas at stuffed toys, inalok na rin niya. Galas din ako. Sa hirap ng buhay nung way back, bago ako mag-asawa, hindi ako nakatapos, naranasan ko yung, alam yung stuffed toys. Burrs, teddy bears, stuffed toys, dalawa na yung anak ko. From Tipas, Taguig to Malabon, ako 2 plastic bag na stuffed toys na ibabiyahe mo. Yun lagi yung iniisip ko, may tutulong sa akin, kaya ko to, mararausan ko to. Muling bumalik ang kanyang pamilya sa Malabon. At kasabay nito, binalikan din ni Annalisa ang pagluluto. Hilig ko talaga siya yung magluto. Sa food, ayun agad. Pagkabenta mo, may pera ka na agad. Sa naging comeback ng ating negosyanteng may bahay, iba't ibang klaseng putahe agad ang kanyang hinain. Sa Lizelle's Kitchen, unang-una sa amin yung bestseller namin talaga is yung kare-kare, which is every Saturday ay pinipilahan sa labasan. Lumalabas kami every Saturday. Yung mga ulam namin like lechon paksiw, mechado, caldereta, chicken cordon bleu, dinuguan. Kung ano yung iluluto ko, bopis, ganyan, nakatab siya. So, binibenta namin siya ng halagang 120 pesos per tab. Pero bukod doon sa Sabado, nag-offer din kami ng food trays, yung kare-kare sa trays, ganyan, at iba't iba pang klaseng mga ulam. Bukod sa mga ulam, meron din kaming mga desserts. Kahit nga raw wala sa kanilang menu, basta kayang lutuin. Order accepted kay Lizelle. Gagawin natin yan, kahit wala sa menu natin. Siyempre, gusto kong masatisfy yung kliyente ko. Tsaka, alam kong kaya ko. Yung party trays namin, yun din mga customer. Sila rin yung nag-start ng paluto. Parang paluto, ganun, kung ano yung gusto nila. Kasi ako marunong mag-costing. Sabi ko, kung ano yung kaya ng budget nyo lang, yun lang yung tatapatan ko. Sinamahan din niya ng malakik na puto ang kanyang paninda. Isa rin ito sa naging matunog sa kanyang mga suki. Ang puto namin, meron kaming mocha plain, meron kaming mocha filled with yema, ube puto cake filled with ube or yema. Tapos yung mga round namin, meron kaming yung bilao na tinatawag. Nagmala one-stop shop na mga nakabubusog na pagkain ang harapan ng bahay ni Lizelle. At ang pinakahinahanap-hanap daw sa kanya, ang bersyon niya ng kare-kare. Una, yung kare-kare namin is, ano lang siya eh, maliit na kaldero. Pag naubos, 1.5.
Ngayon yung kaldero namin, 6 na big kaldero na siya, naluluto. Minsan nagpipito pa nga kami ng kaldero ng kare-kare every Saturday. Yung ngayon namin, umaabot kami ng mga 70 kilos ng karne. Iba't iba na yun. Nandun na yung nguso, tuwalya, bituka, laman. Ang kanilang mga paninda hindi raw inaabot ng maghapon bago masimot. Tanghali lang talaga, yung dati. Yung ngayon namin, ang customer nanunundo. 6 o'clock, hindi pa kami lumalabas. Nandiyan na sila sa labas. 12 p.m. pa lang po, nag-i-start na, pero 10 a.m. pa lang or 9 a.m. po, nakapila na po kami dyan. Tagal ko ng kapitbahay yan. Talagang marami kumipila yan. Kumpleto po kasi sa gulay, maraming gulay. Nako, baka mahaba-haba pa itong pila na to. Gamitan ko kaya ng ipinagbabawal na teknik. Makipagkwentuhan sa pila? Nakapila ka rin! Bibili ka kare-kare? Yes po. Teka lang. Dito tayo. Bisud-bisud konti. Haba ng pila! Oy, kamusta ka? Kanina ka ba? Gumamit ng Kumari Card. Kumare, salamat. Na-reserve niyo ako sa pila. Haba nun, oo. Nasa harap na ako ngayon. Last, gumamit ng Face Card. Ano saan? Susan. Ay, nako! Mabilis naman pala yung pila. Erase, erase, erase. Huwag na akong gagawin yung ipinagbabawal na teknik dahil lahat naman ay makakabili. Lahat makakatikim. Tiyaga lang. Lalagyan. Dahil nakigulo na lang din ako dito sa Malabon, subukan nga natin ang diskarte ni Lizelle. Ay, si Mami una! Ay, nadabala po sa doon! Blockbuster dito! Yan, maraming sabaw yan. Ay, ba't ang dami mong binili? Ang bango. Haba ng pila, ikaw na muna. Pagod ako, kakain naman ako. Break time muna ako, Lizelle, ha? Eh, kasi sabaw lang, ulam na. Kung marami man daw ang benta at mga suki ni Lizelle, katakot-takot din daw ang naging sakripisyo nila para sa negosyo. Minsan, dumarating yung sila yung napapagod. Sila, di ba? Yun yung medyo nahihirapan ako doon dahil ako yung may gusto eh. Ako yung may hilig nito. Hindi naman nila hilig. Iniisip din nila yung health ko siguro na sobrang dami na, buong week na tayo, wala tayong tigil, diretso yung orders namin. So, yun yung minsan na medyo malungkot para sa akin na ayaw na nila, na gusto ko pa. Hindi rin daw siya nakaligtas sa tumal ng benta. Pag matumal, talagang dumarating, lalo na pag bagyo. Kasi imagine, ang tindahan ko is nasa labas, di ba? Nakita nyo yung labas, walang bubong, walang payong. Talagang mananaligan na lang na sana tumigil, ganyan. Kahit yung konting oras, in 2 hours lang para may dumating na customer, para mapaubos. Kasabay ng pagiging blockbuster ng kanyang paninda, tumatabo na rin kaya ang kita? Actually, hindi ko talaga alam yung puhunan na talagang dun lang. Kasi pag namili ako, let's say, Saturday, ito yung benta natin. Aawas ko na yung puhunan, usual. O sa kada buwan, may 5 digit din. 5 digit, nandun yung 10, 20, 30, no? Nasa 5 digit. Sa mga kananayan dyan na nais ding sumubok ng ganitong negosyo kahit nasa bahay, Sa isang maliit lang na kaldero ng kare-kare na meron siyang 20 sandok, 20 orders, sabihin na natin, na nakatab na 3,000 pag nabenta mo siya, kikita ka na siguro doon ng mga 800 pesos. Kung kumita ka ng 8, ang puhunan mo is 2,200 or 2,000. ang isa pang sikreto ng ating negosyanteng may bahay, Kailangan masipag ka. Sipag lang talaga yung puhunan, sipag, tiyaga, tsaka enjoyin mo rin kung ano yung napili mong trabaho. Kailangan masaya ka para mag-prosper yung business mo. Yung napapagod ka, masaya ka, kumikita ka. Nalibre ko yung ulam namin hanggang hapunan namin. Tapos may konting 300 pesos. Ako, okay na ako doon. saan damakmak man na maging kompetensya, tiwala lang sa sarili at sa produkto. Parang caring-carry ang negosyo at tiyak na bentang-benta. Para kumita, nag-isip ng kakaibang produkto sina Manuel. Hindi lang nila sinarapan, kakaiba ito at nilakihan. Kaya naman pinagkakaguluhan, ang tapang nilang maging kakaiba, nagbunga ng malaking kita. Ang pagnanais ni Annalisa na makatulong sa pamilya sa araw-araw na pangangailangan ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpursige sa pagnenegosyo at gawin ito araw-araw. Yan ang tapang ng isang ina.
Sa gitna ng dagsa ng tao, mga produkto at mga negosyo, isang bagay ang sigurado. Ang Noel Bazaar ay hindi lamang nagbibigay aliw at kumikita, kundi tumutulong din sa kapwa. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.